So, papakarga ulit tayo ng gas. Andito na tayo sa Port Providence. At malapit na to sa Yellowknife. 3 oras na lang. 3 oras pa. So, karga lang muna ako ng gas dito. Buti pa dito sa North, may card. Kaya lang ang regular, 209. Ang plus, 22. 221. Ang super clean, 232. Tapos ang diesel, 242. Mahal na. Pamahal na ng pamahal. Kasi nga papunta na tayo ng papunta sa North. So, karga lang muna ako ng gas. Another $100. $100 na gas. Parang naubos na yung pera ko kaka-refill ng gas. Matataas din ba to? Tataas din natin to. Ay, hindi. Ayun, nag-0-0 siya. So, kita nyo, di ba nakakalito? Yung iba hindi naman tinataas, yung iba tinataas. So, refill lang muna tayo ng gas. Ay, salamat, malapit na. 3 hours na lang. 3 hours na lang nandun na ako. Dito malakas yung hangin. Bibili sana ako ng tubig. Naalala ko may tubig pala ako rito. Bumili na nga ako ng maraming tubig. Uy, mga pasalubong ko nangatapon na. Oh, isang katutak na tubig yan. Siguro isa na lang. Okay na to. Natutokso ako na bumili ng pagkain kasi meron silang restaurant dito na pwede kang kumain. Pero doon na lang siguro sa Yellowknife. Total 3 oras na lang naman. Kaya ko pa naman 3 hours na walang kain. The time is 10:48. Umalis tayo 6:30 ng umaga ulit. So hindi ko alam anong oras tayo makakarating ng Yellowknife. So tara, biyahe na tayo pa Yellowknife mga ka-Berks. Park lang muna ako dito, inaantok ako ka-Berks. Linisin ko muna yung sasakyan, tapo ko yung mga basura. At labas lang muna ako saglit. Ayoko na maaksidente ako sa daan. Naantok ako. Marami akong nuts dito, pero hindi nag-work. Kahit may nuts ka pag inaantok ka, may kape pa nga ako dito. Mga 2 hours and 46 minutes. Pero lang ako, papatakbo lang ako ng dugo para hindi ako antukin. Linisin ko na rin yung mga basura ko dito, nakakaya sa may-ari. Pag nakita niya sa sasakyan mamaya, puro basura. Puro mga pinagkainan ko. As usual, ako lang mag-isa dito sa daan. Wala kang marinig kundi huni ng ibon, tapos hangin. Pwede ko sanang iuwi ito kaya lang sasakay ako sa plane. Kailangan naman dalhin ko pa tong mga to papunta ng Calgary. Dito talagang ganito, hindi mabubuksan ng mga hayop tong basurahan na to kasi pag nabuksan nila yan, kakalat nila yan At nakalagay dito, what is the bison life cycle like? Ako lang mag-isa. Puro lamok yung sasakyan Kakahiya sa may-ari. Linisin ko to siguro mamaya pagdating ko ng Yellowknife, para hindi naman nakakaya doon sa may-ari ng sasakyan. Hey, kapagod. Para ako mahihilo. So, wala na akong basura. Oh, malinis na malinis. Diba? Panalo.
Lakad muna kaya ako doon. Para meron ditong lake sa dulo. Uy, ibon oh. CR. Alam nyo, ito yung nalulungkot ako eh. Kita nyo yung mga uling-uling na yan. Uling yan eh. Dahil ang dami nasunog na mga kahoy dito. Kung maalala nyo, si Mark yung pupuntahan natin ngayon, tumira sa bahay ng ilang araw nung doon pa ako nakatira sa may kondo. Tapos lumipad siya galing ng Yellowknife papunta doon kasi nga nagkaroon ng sunog dito. Ito nga yung forest na nasunog. Sobrang laki ng forest na yan. Mula kanina pa pinapakita ko na sa inyo. Nasunog yan at kailangan na lahat ng tao na nasa Yellowknife noong mga panahon na yon ay ma-evacuate. Ngayon nalulungkot ako, dati may mga nakikita kang mga elk, bear, moose, mga hayop na makikita mo sa daan, sa gitna ng daan, minsan tumatawid. Ngayon maski isa wala akong makita. Siguro nasama sa sunog yung mga hayop na yon. Doon ako nalulungkot. Ayan oh, sunog lahat yan. Para may nanguli na ng mga duck dito. Ayan, medyo nabuhay na yung dugo natin. So tara, biyahe na ulit tayo. Finally nakarating na rin tayo dito sa Yellowknife. 15 minutes nandun na tayo. Kung mapapansin nyo yung mga puno dito, maliliit lang. Mga bonsai, lahat ng mga puno dito. Kasi nga puro bato rito. Mabato kasi itong lugar na to mga ka-birds. Ipapasyal ko kayo dito sa lugar na to. Explore natin para makita nyo yung Yellowknife. Isang flight pa mula rito papunta ng Norman Wells kung sasakay ka ng plane. Siguro mga isang oras pa na biyahe mula
dito hanggang Norman Wells. Pero iba na yung plane doon. Hindi na WestJet, hindi na Air Canada. Ang plane na ginagamit sa Northeast Buffalo, Canadian North, Northwright. Yun yung ginagamit ng mga plane sa North. Kaya medyo expensive, medyo pricey kasi nga yung mga sasakyan dito sa North iba kaysa sa South. Gutom na ako. Maya tatawagan ko na si Mark kung saan kami magmi-meet, kung sa bahay ba niya o kung pumasok ba siya, hindi ko alam eh. Dito na tayo pero hindi ko na napalinis yung sasakyan. Medyo malayo rin pala. Kapagod. Di ko alam kung saan dito ilinisan ng sasakyan eh. Naliligaw na naman ako. Tawagan ko lang si Mark saglit. Hello. You need to buy a car seat eh? Already got it. Oh, okay. Hello, little guy. How are you? You're so cute, you know. Say hi, babe. Say hi. Hi. Nandito tayo ngayon sa Pilots Park dito sa Yellowknife. At yun na yung may-ari nung sasakyan na si Mark. Saka yung kanyang sasakyan na ihatid na natin. Pero andun yung kanyang asawa at anak. Mamasyal muna kami. Pasyalan natin tong park na to. Akyatin natin sa pinakataas. Kasi dito daw makikita mo yung buong Yellowknife sa pinakatuktok. Ganda nga naman oh. Kita mo yung lake na yan? Paikot yan. Lake hanggang doon. Tapos tatakpan pa ng bato eh. Akyatin natin. Hinihingal na ako sa sobrang taas. Ay, andito na ako sa taas. Oh, ganda nga naman oh. Wow! Kitang-kita mo nga ang buong paligid ng Yellowknife. As in. Doon ako naka-check-in. Tapos si Mark nakatira banda doon pa. Tapos ang airport banda doon din. Siguro pag may aurora sa gabi, ang ganda dito. Tingnan mo yung kulay ng bato na to oh. Green. Kulay green yung buong bato na yan. Wow. Ito yung anak ni Mark na si Zachariah. Hello Zachariah. How are you? Hi. You okay? At saka yung asawa ni Mark, si Elsa. Ganda dito no? Wow. Dito ka titingin ng ano, aurora sa gabi. No? Kitang-kita mo dito. Kailangan nahawakan talaga yung batang yan eh.
So, namasyal kami ni Lamarck sa kanong pamilya niya. At dito ako pinag-stay sa Nova Inn. Wing Freak. So, maaga pa. Actually, alas 9 na pala ng gabi. Tahimik na pala ang lahat. So, ito yung hotel dito sa Nova Inn. May aparador. Tapos, yan yung kwarto. Tapos, dyan nakapark yung sasakyan. Sa harap lang kanina. Ayan. Nova Inn. Sarado na natin yan. Baka makita tayo. So, ito na yun. Ito na yun. Isang maliit na kwarto lang siya. As in, kwarto lang. Tapos CR. Ganda dito. Malalim yung kanilang tawag dito. Tub. So, yun lang yun. Pero magkano to? $211 per night. Mura na yun. Kasi doon sa Norman Wells, kung saan ako dati nagtatrabaho, doon naabuti ng $500 a day or a night. Tumura na to dito sa Yellowknife. Halos kapareho na rin ang presyo sa Calgary. Pero may mga season na mura sa Calgary, pero may mga season din na mahal, lalo na pagka stampede season, mahal talaga yung mga hotel doon. Anyway, so maghapon tayo nagbiyahe, tapos lumabas lang tayo para i-meet si Mark at yung asawa niya. So bukas ita-transfer na natin yung sasakyan doon sa may-ari. Kasi may trabaho pa siya ngayon. Good morning, Kaberks! Maganda araw sa inyong lahat. At maaga tayo nagising ngayon. May Pinoy dito sa Yellowknife na nag-imbita sa atin for breakfast. So, tara, doon tayo makipag-almusal. Naghanap ako ng pwedeng kainan dito na breakfast sa Yellowknife. May nakita akong Filipino restaurant dito pero 11 o'clock pa yung bukas. Tapos, si Mark naman sa asawa niya, sigurado tulog pa yun. Ayoko naman gisingin sila kasi day off sila ngayon. So, lakad-lakad tayo, explore tayo dito sa Yellowknife. Kaberks, hindi na ako makapag-vlog dito sa Yellowknife. Kasi nga, na-enjoy ko na yung paglilibot namin kaya hindi na ako nag-vlog. Pero marami akong kwento. At itong TV na to, aalis na nga kamit lahat. Hindi ko alam kung paano buksan. Kasi ayaw niya mag-on. Mag-on siya pero basta. Tapos ano pa ba? Sobrang luma nitong kwarto na to. Alam niyo ba, kagabi, binangungot ako dito. Yung nakatulog ka na may nakatingin sa akin tapos hindi ka makagalaw. Ganon. As in, naramdaman ko yung kagabi. Sana ngayon, hindi ganon. At yung nasa front desk, Pilipina. Tapos mayroong restaurant dito sa hotel na to. Pilipino rin yung may-ari. Pero hindi ko pa napasyalan. Sana mapasyalan natin ngayon bago ako umuwi bukas na maaga. Ang flight ko is 7 in the morning. At kailangan nasa airport na ako ng mga before 6 o'clock. Kasi malapit lang naman dito yung airport. Saka konti lang naman yung sasakay sa plane. Kaya lang sobrang aga nga. Tapos mag-stop over ako sa Edmonton. At 5 hours yata ako doon mag-aantay. So ang balik ko ng Calgary is hapon pa. Alas 3 pa ng hapon. Anyway, itatry ko na lumabas mamaya. Sana makalabas tayo mamaya. Para may pakita ko tong downtown Yellowknife. So, nandito tayo ngayon sa Yellowknife.
At palakad-lakad tayo. Alas 9 na ng gabi, pero maliwanag pa. Last day ko na ngayon dito. At gusto ko lang maglakad-lakad at magkwento sa inyo. Maraming salamat pala sa mga Filipino community rito, mga kaibigan natin na nag-welcome sa atin. Yung mga ka-berks natin sa Tim Hortons kanina, maraming salamat po. Yung mga kaibigan natin sa McDonald dito sa Yellowknife, maraming salamat din. Hello din sa inyong lahat. Kay Rico, tama ba? Rico, Nico? Basta, maraming salamat din sa iyo at maraming salamat sa almusal mo kanina. Pinagluto niya tayo ng adobong chicken na may pinya. Sarap ng breakfast ko kanina. Nagbit din kami ni Ate Ivy. Ate Ivy yung kaibigan ko na taga Norman Wells. Ngayon dito na siya nakatira kasama yung mga kaibigan niya, mga kapatid niya, saka bayaw niya at mga pamangkin. Saka doon sa mga ka-berks natin sa Walmart, hello po. At thank you very much po sa warm welcome nyo sa akin. At tuwan-tuwa po talaga ako. Maraming salamat din. Nagbahagi nga si Madam, yung nakilala natin doon, ng kwento ng buhay niya, kung paano siya nakarating dito sa Yellowknife. At napaka-inspiring, pati yung kwento niya sa mga anak niya. Siyempre, yung mga kaibigan ko, si Mark at saka si Elsa, saka yung kanilang anak na si Zach, maraming salamat din. Kaya lang hindi ako nakapag-vlog masyado kasi in-enjoy ko yung pagpunta ko dito. Parang nagbakasyon na rin kasi ako rito. Talagang hindi ako nag-vlog masyado. In-enjoy ko lang yung pagpunta ko rito. At talagang naglibot lang kami na naglibot maghapon. Saka yung mga ka-berks natin dyan sa Wing Freak dito sa Nova Inn, maraming salamat din. Thank you very much din sa pa-dessert. Yan, thank you very much. At maraming salamat sa warm na pag-welcome nyo sa akin dito. Yung mga ka-berks natin, yung mga nag-message dyan na mga taga Yellowknife, maraming salamat din po sa inyo lahat. Maaga pang flight ko bukas at kailangan maaga akong magising, pero kailangan ko maglakad para maipakita sa inyo tong lugar ng Yellowknife na hindi crowded, hindi busy traffic, hindi marami ang tao, hindi polluted, hindi, talagang napakasimple lang ng buhay. Yung mga kaibigan natin sa Independence Store, nanggaling din pala tayo diyan kanina. Maraming salamat din po sa pag-hi and hello. Yun. Tapos tong lugar na to, masaya tong lugar na to. At syempre, nanggaling na ako dito 4 years, 5 years ago. Parang nagbalik lang sa alaala ko yung mga nakaraan. So, na-enjoy ko rin. Kaya nga hindi ako masyado nakapag-vlog dahil in-enjoy ko yung lugar. Meron din palang bagong bukas na restaurant dito pero sarado na sila. Sayang hindi ko naabutan. Sizzling Filipino Restaurant. Napakatahimik ng lugar. Naalala ko yung buhay ko sa Norman Wells. Kalain nyo, no? Halos 10 years ako sa Norman Wells. Ito yung susunod na na stopover bago ka makapunta ng Norman Wells. From Edmonton pupunta ka dito sa Yellowknife by plane. Tapos from Yellowknife plane ulit papunta ng Norman Wells. Ito yung sinasabi ko na meron kahit saan dito na pag nagpark ka talagang kailangan mo magbayad. Nagpunta kami ni Mark, kumain kami sa Vietnamese restaurant dito. Nagbayad ako ng $8 para sa 1 hour na parking. $8. Nagkalat yan dito kahit saan. Akala ko nga como maliit lang tong Yellowknife, more than 25,000 or 20,000 na residents, pero
lahat ng mga area dito, talaga magbabayad ka ng parking para ka na rin nasa Calgary. Kung taga city ka, taga Calgary ka at pupunta ka rito, talaga maninibago ka. Dahil talagang napakatahimik at ilan lang ang sasakyan. So balik na tayo sa hotel at maaga pa nga yung biyahe natin bukas. Babiyahe naman tayo pabalik ng Calgary. By plane naman tayo bukas. So habang nagbablog nga tayo, bigla may huminto sa atin at mga ka-berks natin na taga Yellowknife din. Hello po, ma'am. Hello po. Nice meeting you. Sir, Sir Chris. taga saan po kayo? Sa atin? Asa Muntinlupa po. Muntinlupa. Ako sa Davao City ako. Davao. Yun. At matagal na kayo dito sa... Mga ka-Berks. Mga ka-berks, matagal na kayo dito sa Yellowknife. Opo. Matagal na rin ako. Buti nakilala niyo ako mo naglalakad. Nakita pa po namin doon sa may post office. Binalikan ka namin pala. Oo, nagbo-vlog lang kasi ako. Tapos Maliit na clip lang. Sabi pa po namin, sige balik tayo, tayo sabi namin. Akala po namin noong una, parang tourist lang. Oo. Pag namin. Nice meeting you, nice meeting you. Yung mga Wala po mga si ka-berks, si Angelo? talagang nanonood din nakilala nila si Angelo. Di ba? Mga ka-berks natin at maraming salamat sa warm welcome nyo dito sa Yellowknife. Maraming salamat. Yes po. O sige na at magpi-picture muna kami. Hello. Good morning. Magandang araw sa inyo lahat. Ngayon na yung flight natin. 4 o'clock na in the morning. Nagpe-prepare na ako para sa... Kagigising ko lang, puyat na matching ako. Ilang oras lang ang tulog ko. Hindi ako makatulog kasi iniisip ko mamaya anong oras ako magising, maiwan ako ng plane. 4:00 na madaling araw sa labas. Alis na ako. Double check, baka may naiwan. Sana ba yung mga milyones ko baka naiwan? Pinagamit sa atin nung may-ari nung sasakyan, yung sasakyan niya for the last time. Ihahatid ko doon sa bahay niya kasi yung bahay niya mas malapit sa airport. Doon na lang ako tatawag ng taxi papunta ng airport kaysa dito, kasi pag dito medyo mahal yung pamasahe hanggang airport, medyo malayo. Maaga pa lang naghahanda na para sa almusal. Maaga ang gising para sa pangarap na inaasam. Buhay ko dito sa ibang bansa ay hindi laro lamang. Sipag at tiyaga palagi ang aming puhunan. Makakayanan ang lahat ng pagsubok, makakayanan din maski ang lungkot. Mapapawi rin ang bawat paghihirap para sa ating mga pinapangarap. Nag-iipon at nagtitipid sa lahat ng bagay, para ang lahat sa pamilya inaalay. Mabigyan sila ng mas magandang buhay, maipagmalaki ni nanay at ni tatay. Simple lang naman ng buhay abroad, masipag ka lang at panay ang kayod. Walang reklamo at sugod ng sugod, buo ang loob sa mga pagsubok. Dito na tayo sa airport.
Here's your key. Go ahead. Okay, man. Say Thanks, good. Say goodbye. Take care, guys. I'll see you guys later. Puyat eh. Kagigising lang ginising ko. You go. It's Yeah, I'm okay. gonna have a cigarette first. You can come inside. No, I can. No. Good morning. Yes. Ano man ang hamon ng buhay, palagi ka lang sumabay. Piliin mo laging sumaya. Kay Chris Cusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama. Sa lugar na kakaiba, halika na. Kay Chris Cusinero na.